Good morning po sa inyong lahat. At sa ating pong mga visitors today, you are welcome sa gawain po natin. Isa pong masayang bagong taon na po ngayon. Diba? Kaya sa palagay ko, fit na fit itong message natin this first Sunday today. First Sunday. I-try po natin. Ang Matthew 28. Follow me in the book of Matthew 28, verse 19, and then verse 20. Jesus said, after Jesus' resurrection po ito. 19. And Jesus said to his disciples, "Go ye therefore, and teach all nations." Nations po ito, no? Nations. "Go ye therefore and teach all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Ghost." Verse 20, "Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you." Teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. That is the commandment of Jesus Christ to His disciples. Na pagkatapos na nga siyang magabuhay na maguli, ito na po yung kanyang utos. Na ang kanyang mga alagad, the apostles, especially, ay dadako sa lahat ng bansa. At ang dahilan nito ay dalhin ang katuruan ng ating Panginoong Yesus. Sinabi niya rito, teaching them to observe all things whatsoever I have commanded you. Lahat ng iniutos ko sa inyo, ituro niyo sa kanila kung paano nila ito susundin. Magtuturo ang mga apostol ng salita ng Diyos at magtuturo kung paano ito susundin. Nakuha po natin ito. Pangit kasi magturo ka kung hindi mo sinasabi kung paano ito gagawin. Talagang mahirap ito sa mga tinuturuan. Nung sabihin ng Panginoong Hesus ito sa mga alagad after the resurrection, alam kong habang pinapakinggan ng mga alagad ang utos na ito, alam ko yung kanilang iniisip. Meron silang iniisip dito at tiyak ko isa ito sa kanilang mga iniisip. Halimbawa lang kayo, brethren, pagka kayo ang mga apostol at inutusan kayo upang humayo na pumunta sa ibang bansa, ano yung nasa isip nyo habang pinapakinggan nyo ito? Wala bang naglalaro sa isip natin? Pamulya. Pagkat sinasabi kung pumunta ka sa iba't ibang bansa at dalhin mo ang aking utos at turuan mo sundin nila ang aking utos, wala bang naglalaro sa isip? Sabi nga ni Bense, katana na usar rin dyan utek na medyo mabanlog ka, nausar man. Isa sa mga iniisip ng mga apostol na mahalaga ay tiyak ko ito. Habang, sa palagay nyo ba, pagka kayong inuutosan, wala kayong iniisip? O talagang wala nang isip? Habang inuutosan kayo, nagagawin nyo isang bagay, ano yung nasa isip ninyo? Pwedeng magbigay kahit ano lang? 30 lang? Sumunod. You see? Sumunod. Kasi sabi niya, humayo kayo Humayo kayo. Kaya ang nasa isip ng mga apostol, sumunod. Liban doon sa sumunod. Hindi sumunod? Liban doon. Meron ding ayaw sumunod, di ba? Ayoko. Yung iba naman, gusto ko. Pero yung international, o abroad kayo. All nations ito. Ang isa rito, kahit hindi natin alam, pero tiyak ko ito. Pagka ako ang inutusan ng Panginoon dito, na dadalhin ko ang kanyang salita. Remember dadalhin natin ang salita ng Panginoon. Hindi ang salita ni Muhammad. Right?
Talaga tumamalata ni Pastor Andong. Totoo yan. Walang anumang katuruan na dapat dalhin sa ibang bansa, kundi ang katuruan ng Panginoong Hesus. Pagka ako ang kanyang inutusan, ito ang maglalaro sa akin. Sa aking isip. Sino may magtitika sa pulak? International data sa pangalaak ngay. Right? Alam kong ito yung kanilang iniisip yung Peter. Oh, saan tayo kukuha na? International yun eh. Sa Israel, gagastos na tayo eh. Doon pa kayo sa ibang bansa. Tama ba ito? Ang salita ng Diyos ay kailangan na may magdadala. Amen? Kailangan dalhin ito sa ibang bansa. Sa palibot ng Jerusalem. Sinasabi nga ng Panginoong Hesus pagkatapos niyang mabuhay, sa Gawa chapter 1 verse 8, mula sa Jerusalem, Judea at Samaria, hanggang doon sa dulo ng daigdig, dalhin niyo ang aking salita. Ang pagkabuhay na maguli, yung aking pagkamatay ay dalhin ninyo. Alam niyo kung bakit kinakailangan, brethren? Ang kamatayan ng Panginoong Hesus, una sa lahat, ang kanyang salita ay buhay na walang hanggan. Kailangan dalhin ng mga mananampalataya ang salita ng Panginoong Hesus. Sapagkat ang salita ng Panginoong Hesus ay buhay na walang hanggan. Wala sa relihiyon. Katulad ng sinasabi ng Islam na dapat ang saliksikin mong relihiyon ay ang Islam para maligtas ka. Pero dito sa Biblia, kailangang ituro ang salita ni Jesus sapagkat ang salita ni Jesus, yun lamang ang kaligtasan. Kaya nga nung maraming umalis ng mga alagad ng Panginoong Jesus, ang tanong niya sa mga apostol, kayo rin ba aalis? Pupunta kayo sa ibang relihiyon? Ang sagot ng mga apostol, hindi kami aalis, Panginoon, sapagkat nasa iyo ang salita ng buhay. Let me read. John chapter 6, 68. Then Simon Peter answered him, Lord, to whom shall we go? Wala kaming pupuntahan na mayroon kaming kaligtasan. Sa iyo lamang naroon ang salita ng kaligtasan. And the Simon Peter answered, Lord, to whom shall we go? Thou hast the words of eternal life. Ang salita ni Jesus kailangang pumunta sa ibang lugar, sa ibang bansa. Kailangang mapunta sa ating mga magulang, sa ating mga loved ones, sa ating mga friends. Sapagat ang salita ng Panginoong Jesus ang buhay na walang hanggan. Wala sa relihiyon. Remember this. Wala sa Life of Truth Ministry. Nasa salita ng Diyos. Wala sa Islam. Wala sa anumang relihiyon. Nasa salita ng Panginoong Jesus ang buhay. At sinasabi ng Panginoon sa kanyang mga alagad, Go you therefore and teach all nations. Sapagkat ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Amen? Kailangang dalhin ito. May kapangyarihan ito to save people. To change people. To make a people as a perfect man before God. Mahalaga ang salita ng Diyos. Hindi lamang sa Jerusalem, kundi sa buong daigdig hanggang sa inabot na tayo. Walang laman ng mensahe ng mga alagad, hindi ang relihiyon, hindi si Jehovah, hindi ang Ama. Ang laman ng message ng mga apostol ay si Jesus sapagkat nasa Kanya ang buhay. Amen? Ang alam natin, ang Ama ang laman ng preaching? No. The Holy Spirit? No. The death of Christ and the teaching of Christ must be go into all countries of the world. Dahil ito, yung buhay. May kapangyarihan ito as I said. Let me read. Acts chapter, kaya nga sabi ko po sa inyo, Acts chapter 1, kaya hindi ako magpapahinga na salungatin ang chapter 1 verse 8. But you receive
But you shall receive the power of the Holy Ghost after that the Holy Ghost is come upon you. And you shall be witness unto me both in Jerusalem and in Judea and in Samaria and unto uttermost part of the earth. International ito. Hanggang sa dulo ng daigdig. Kailangan ituro ito. Tignan niyo mabuti. But you shall receive power after the Holy Ghost is come upon you. Sinasabi ko po sa inyo, ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan. Dahil sinasamahan ito ng kapangyarihan ng banal na Espiritu. Ang sabi nga ni Jesus sa Matthew 28, verse 20, at ako ay sumasa inyo sa lahat ng buong digdig. Sa pamamagitan ng Holy Spirit, ang kapangyarihan ng salita ng Diyos ay nagkakaroon ng buhay ang taong sumasampalataya kay Jesus. May kapangyarihan ang salita ng Diyos, brethren, na yung laman ng kanilang mga message sa bawat dako hanggang sa abutin tayo ay ang kamatayan ng Panginoong Jesus na siyang kaligtasan natin. Let me read. The Word of God has the powers to change among people. Walang pagbabago pagka hindi ang salita ng Diyos ay dumating sa buhay ng isang tao. Kahit may relihiyon ka, palipat-lipat ka ng relihiyon, kahit papasok ka sa Islam, walang changes, walang life. Dahil ang salita lamang ni Jesus ang may kapangyarihan pagka ito'y sinasabi ng mga lingkod ng Diyos. Let me read. Brethren, ito lamang ang paraan ng Diyos na ang isang tao ay maging ganap. Sabi nga ng Islam ang Bible ay kurap. Nakurap ito. Yung Quran ay hindi kurap. Ang Bible ang kurap. Pero sasabihin ko ng diretsahan, kung ito ay kurap, wala na sanang kabanalan. Amen? At dahil hanggang ngayon, may kabanalan sa buhay ng mga tao sa daigdig, na kahit wala ang Quran noon, ang Biblia ay hindi kurap. Hindi ito nakurap. Dahil ang salita ng Diyos ay may kapangyarihan to change you. Di yung madlaw uri at datay idi dyan tirilihyung adijikit awan pa nagbaling. Dahil hindi salita ni Jesus ang ating naririnig. Ephesians chapter 5. Kaya kailangan madala ito sa ating tahanan, sa ating mga mahal sa buhay, sa ating mga friends. Chapter 5 verse 26. And it says here, that He might sanctify and cleanse it with the washing of water by the word. Let me read. In 25, husbands, love your wives. Kung paano minakal ni Kristo ang church at ibinigay niya ang kanyang sarili sa church, that He might sanctify it and cleanse it with the washing of water by the word. Ang salita ni Jesus, nililinis niya ang iglesia. Walang paraan ng paglilinis ng Diyos kundi ang salita ni Jesus sa buhay ng isang tao. Kahit nananalangin ka, hindi ito ang paraan na malinis mo ang iyong sarili sa pananalangin. Hindi ito ang paraan na binigay ng Diyos kahit ang haba-haba kang manalangin. Huwag na akong a-attend, manalangin na lamang ako sa Diyos, total, alam ko man kung manalangin. That is not the way, brethren, that Christ cleanse you. Only the Word of God, because the Word of God has the power to cleanse you. Awan sa balin. Iti amang relihiyon, huwag sanang napalitan ang bisa ng salita ng Diyos na kailangan pumunta sa iba't ibang dako ng daigdig. Sapagkat ito lamang, yung salita ni Kristo, sinasabi ni Pablo, ang upang maging daan para ma-perfect ang iglesia, ang mga mananampalataya. Para walang kulubo, dahil ihaharap niya one day ang kanyang iglesia, that He might present it to Himself a glorious church. Dakilang iglesia ang ihaharap niya. Pagka hindi ka nalinisan, itatabi ka ng Diyos. Kung pupunta ka lang dito para magpakita ka lagi kay pastor, pero wala kang wala kang talagang pusong sundin ito, talagang hindi ka mag-change. At ang dami-dami mong kulubot, mantya sa spiritual na bagay. That He might present it to Himself a glorious church, not having a spot or wrinkle or any such things,
but it should be holy and without blemish. Ang isang tao ng Diyos na pupunta doon, holy at walang kapintasan. Kung hanggang ngayon ang dami mong kapintasan, hanggang ngayon ay ikaw pa rin yung namimintas. Pasigurado ko, alam naman ninyo si Pastor Diretsahan, hindi ka papasok doon sa gusto ng Diyos. Dahil ang salita ng Diyos, ito lamang ang kanyang paraan to make you holy, to make you a perfect man before Him. Wala nang iba. Pero pagka nire-reject nyo ito, umay kayo laong dito, tapos nagawid kayo, umay kayo, ugawid kayo, wala. Pastor, among nagijay agawid, rumakit, walang changes. Siyempre, alam ko. Iniisip ko yan araw at gabi. Oo. Alam mo naman yung bunga right? Yung bunga. You know the tree by its fruit. Kung banal naman ang bunga mo, siyempre, walang pag-alinlangan. Banal kang tao. At ang paraan ng Diyos kung bakit ang tao ay nawawalan siya ng mga kulubot, lahat-lahat, ay dahil ang salita talaga ng Diyos, ina-apply niya sa kanyang sarili. Subukan mo bumili ng sabon na sinasabi natin effective, tapos hindi mo ginagamit. O, makikita nga rin ang resulta. Bibili ka ng Snikol, Skinol. Tapos hindi mo niya-apply, di wala rin. Di ba? Ganon. Ang salita ng Diyos, kailangan i-apply ito sa buhay natin. Sabi ko, magbabagong taon tayo. Napakasimple message. Nadalhin ito sa ibang bansa. Dahil ito, sa ibang lugar, sa ibang pamilya, sa mga kaibigan. Dahil ito ang nagpapabanal sa buhay ng isang tao. Pinakahuli po rito ay sa Timothy chapter 6. Kaya pinagbawal ni Pablo na huwag magturo ang sinumang tao sa iglesia ng salita na laban sa salita ng Panginoong Hesus. Ipinagbawal ni Pablo doon sa mga churches na ang mga elders at ang mga deacons ay magtuturo ng maling katuruan na hindi ito related doon sa katuruan ng Panginoong Hesus. Laging ang Panginoong Hesus, ano? Laging ang Panginoong Hesus. Ang katuruan ng Panginoong Hesus. Let me read 1 Timothy chapter 6 verse 3. If any man teach otherwise, pagka isang tao o leader sa church ay magtuturo and consent not to the awesome word, even the words of our Lord Jesus Christ, and to the doctrine which is according to godliness. Ang teaching ni Christ, ayon ito sa kabanalan. Yan ang teaching ni Christ. According unto godliness. Kaya pagka ang salita ni Kristo ay nasa atin, hinakawakan natin, talagang minamangal natin, binibigyan natin ito ng panahon, yung holiness, walang pag-anilangan, lalago sa atin. Mula sa maliit hanggang sa magiging malaki ng malaki ang ating pagiging isang banal sa harapan ng Diyos. Liban dito, wala na. Kaya kinakailangan natin dito. Alam naman natin, kailangan ituro ito sa buong daigdig. Ang kanyang salita, siya mismo ang ating ipapakayag. Sapagkat ang sino mang na kay Kristo Jesus ay may buhay na walang hanggan. Amen? Huwag tayong magturo ng iba na pagkapapasok ka sa isang relihiyon ang magkakaroon ka ng kaligtasan. Pero malinaw ang sinasabi ng banal na kasulatan. Pagka wala sa iyo si Jesus, wala kang eternal life. Let me read in 1 John chapter 5 verse 12. He that hath the Son hath life, and he hath not the Son of God hath not life. Clear po tayo, naintindihan natin. Maraming tao dito sa daigdig, maraming mga relihiyon, pero walang kaligtasan sa kanila. You know what, brethren? Wala si Jesus sa kanilang buhay. Ano itong sinasabi mo, pastor, na si Jesus ay nasa iyong buhay? Yung kilalanin mo siya, na namatay siya dahil sa iyong kasalanan, at nabuhay siya para din sa ating kabanalan. Ito yung tinatawag nating si Jesus ay nasa atin. Pagka sinampalatayanan natin ang ginawa ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, namatay siya dahil sa ating kasalanan, nasa atin si Jesus. Yung buhay na nasa Kanya, mapapasa atin.
Tinatanong ng aking apo kagabi nung magkahiga kami, Lo, bakit namatay si Jesus? Siyempre yung mga kasalanan natin, namatay siya. Ano yung kasalanan natin? Sabi ko, yung si Eva at Adan, nung namatay yung mga magulang natin noon, nung sila'y nagkasala, ay namana natin yung kasalanan na yan. At nakakagawa pa tayong mga bad things. Namatay siya dahil sa atin. Pero inyo yan, namatay siya dahil sa atin. Kapangit tignan, namatay siya dahil sa iyo. O baunin mo na yan. At ito ang dadalhin hanggang doon sa buong daigdig. He that hath the Son hath life, and he that hath not the Son hath not life. Yun na yung buhay eh. Pagka ikaw, ang buhay mo ay nandyan si Jesus. Kung si Jesus nasa iyo, may buhay na walang hanggan. Sapagkat pagka may buhay na walang hanggan, may changes. Pagka walang buhay na walang hanggan, walang pagbabago. Nagbago na ang bagong taon, luma ka pa rin. Ganito ang pagbabago ng tao para magbago siya. Bagong taon, malapit na, 1 minuto na lang. Yehey! Magbabago na ako. Bigo ka pa rin. Dahil si Jesus wala. Dahil pagka si Jesus ay nasa iyo, ibig sabihin, tinatanggap mo, magpapatuloy ako. Verse 20. And we know that the Son of God is come. Yes, we know that Jesus Christ came already and hath given us an understanding that we may know Him that is true. We are in Him that is true. Even His Son, Jesus Christ. This is the Son, or this is the true God and eternal life. Jesus Christ is the true God and eternal life. Believe Jesus Christ. Siya yung totoong Diyos at siya lang ang buhay na walang hanggan. Walang reliyon. Walang prophet na magbibigay ng kaligtasan. Walang pastors, walang deacons, walang elders na magbibigay ng buhay na walang hanggan. Si Jesus lang. Amen? Kailangang dalhin natin ito para marinig nila ang kaligtasan na ito. Sinasabi ko po sa inyo, pagka mayroong ng buhay na walang hanggan ang isang tao, I repeat, paglabas ng tao sa tiyan ng kanyang ina, walang buhay na walang hanggan. Pero pagka kinilala niya si Jesus, na noon ay namatay, may buhay na walang hanggan. Amen? Kaya sikapin natin, ang dami nating mga office mate, ang dami nating mga classmates, ang dami nating mga, di ba? Ang dami nating mga, pero hindi ito nangyayari. Ngayon po, ang problema natin, sarang ordo ka sa pulak ngayon, naging apostol eh. Paano na yan? Tayo ang magke-carry nung word of Christ, yung what Jesus had done on the cross, tayo ang magke-carry niyan. Binuhat yan ng mga apostol, pagkatapos ng mga apostol, binuhat din ilan to, hanggang sa dumating sa atin. Ngayon, pananagutan din natin, nabuhatin ito, itry natin. Gusto mo, friend? Ito yung life, ito yung changes. Ito yung totoong kagalakan. Na kahit hindi bagong taon, mayroong joy dito. Na kahit walang bagong taon na sinasabing another hope, kahit walang bagong taon, may pag-asa dito. Dahil si Jesus ang tunay na nagbibigay ng pag-asa. Right? Tayo na yung carrier. Magdadala. But the problem is, ikasapulak na eh. Right? Ito yung message natin. Ang kailangan ng preachers ay kailangan ng gospel. Right? Dito sa Matthew 28, nandyan yan. Verse 20. Yung kailangan ng preachers na pupunta doon, yung mga preachers, ay kailangan ng gospel. Yung kailangan ng ebanghelyo, kailangan ng preachers. Kaya ipapakita ko sa inyo yung napakagandang mingleness. Mingle. Yung mingleness ng church at saka yung preacher. Ang ganda. At ipapakilala ko po sa inyo si Paul at ang... DJ?
Oh, siya yun, siya. Philippians. Let me read. Alam ng Philippians na yung kailangan ni Paul ay kailangan ng Gospels. Alam niyo ba yun? Ang mabuting pastor, iniisip niya lagi ang kapakanan ng iglesia sa gabi at araw. Ibinibigay ng mabuting pastor katulad ni Paul ang kanyang buhay para sa tupa. As Jesus said, a good shepherd gave his own life to the sheep. At si Paul ay napakabuting pastor. Ngayon, nasaan yung mabuting tupa? Na nagproproduce ng milk na kailangan ng pastor. Ang kailangan ng gospel ay kailangan ng preachers. Ang kailangan ng preachers, kailangan ng gospel. Totoo ba talaga yan? Nasa Philippines yan. Tignan nyo. Sabihin ko po sa inyo. Yung message natin kala nyo tapos na, ko lamang yung brethren. Hindi pa tapos. Nakapag-intro na po tayo. Itong bagay na ito, brethren, ay ito yung, I think this is a very, very, problem, big problems. Ito yung napakalaking parte sa iglesia na napakatagal ng nakaligtaan. Ang Philippians nga, nakaligtaan nila ito ng matagal. Pero muli nilang sinariwa yung responsibilidad nila sapagkat alam ng Philippians na yung kailangan ni Pablo ay kailangan ng gospel. Alam nila na ang kailangan ng gospel o yung preaching about Christ ay kailangan ng preachers. Let me read. Sana makumbins ko kayo sa bagay na ito, Incline your ears, brethren, so that you can understand and, of course, acknowledge it. Ito po yung Philippians. Tignan natin. Ang ganda ng Philippians Tatanungin niyo sa akin mamaya kung bakit ginagawa ito ng Philippians? Yes. Tignan nyo. Ang Philippians kasi, alam natin mula't mula pa, according to Paul, babasahin ko na po, sa chapter 2, verse 25. Yet, I suppose, it is necessary to send to you Epaphroditus, my brother. Epaphroditus, and companion in labor, and fellow soldier, but your messenger. Pero galing yan, si Epaphroditus galing sa inyo, Philippians. And he that ministered to my want. Si Epaphroditus, nagtatrabaho, si Epaphroditus. Si Epaphroditus, nagtatrabaho. Alam niyo kung bakit? Yung kailangan ni Paul ang kanyang sinusuplayan. Meron bang ganun dito? Light of truth? Nagtatrabaho. Ang isip niya, kailangan masuplayan ko yung gospel. At ito kay Paul. Dahil ang kailangan ni Paul, kailangan ng preachers, ay kailangan ng gospel. Kasi ang kailangan ng gospel, di ba Pastor Ron? Ay kailangan ng mga preachers. But your messenger and he that ministered to my want. Tignan niyo mabuti ito sa 30. Nagpatuloy si Paul. Because of the work of Christ, dahil sa trabaho kay Kristo. Kasi ang trabaho, hindi lamang nakakay Epaphroditus, kundi nakay Pablo yung trabaho ito. To preach and to defend the gospel. Because the work of Christ, he was nigh unto death. Trabaho si Epaphroditus. At sukat ito kanyang ikinamatay. Alang-alang doon sa trabaho ni Kristo. Sinusupply niya si Paul. Dahil ang supply niya kay Paul, supply niya sa gospel. Amen? And because of the work of Christ, he was nigh unto death, not regarding his life. Epaphroditus, pahinga, maganda ba yung pangalan niya? Pahinga na, okay na ito. Makakabiyahin na ako to preach the gospel. Pero hindi, baka makakasama na yan sa'yo. Hindi iniisip ni Epaphroditus na one day magkakasakit siya. At nagkasakit nga ito. Halos sa kanyang ikamatay. Being of the work of Christ, he was nigh unto death. Not regarding his life.
Ang kang iniisip ni Epaphroditus, to supply your lack of service toward me. Pakiulit, Pastor, para masuplayan niya at mabigyan niya ako dahil wala kayong naibibigay, Philippians. Wala nang ibibigay ang Philippians. Ito, ganito na lang. Trabaho muna ako, Paul. Ha? Kasi ang Philippians hindi nakapagbigay. Ako ang magbibigay sa iyo. Because the work of Christ, He was nigh unto death, not regarding His life, to supply your lack of service toward me. Kulang lang Philippians eh. Kaya may taong Epaphroditus. Pangsamantalang naman ito, Paul. Basta makapunta ka sa iba't ibang lugar. Sige, ako magtatrabaho. Halos kanya ikinamatay. Dapat meron din ganun, ano? Kailangan ng gospel na hawak ni Paul. Kailangan ni Paul. Ang kailangan ni Paul, kailangan ng gospel. Remember? Wala mag-iisip na ganun, no? Magbagong isip tayo. Hindi yung bagong taon. Magbagong isip. Renew. Baguhin natin ang ating mga pag-iisip. Ang ganda ng isip nito. Ngayon, ang kagandahan nito, tignan natin mabuti, brethren. Ang church ng Philippians, oo, totoong na-neglect nila itong malaking parte ng pagtatagumpay to preach the salvation that was Jesus founded when He was nailed on the cross. Ito ang malaking nila. Pagkukulang nila, I don't know kung gaano ito kahabang panahon na ito ay na hindi nila nagawa. Pero ang pumapel si Epaphroditus. Let me read in chapter 4. Babasagin natin. Verse 18. But I have all. Maganda ito But I have all. And abound I am full. But I have all. Abound I am full. Ano itong full? Hindi yung hindi yung baliw full. Pagka pinapakain ko nga si Habakuk, pagka ayaw na, I am full. Nabusog din si Pablo sa padala na galing sa Philippians, dala ni Epaphroditus. But I have all and abound and I am full, having received of Epaphroditus the things which were sent from you, an odor of a sweet smell, a sacrifice accepted, well-pleasing to God. Verse 14, notwithstanding, you have well done, that you did communicate with my affliction. Nung dumating ang pagkakataon, bumawi ang Philippians. Nung pinadala ni Paul itong si Epaphroditus, ayun na siya. Yung kanilang mga giving, yung kanilang receiving ng tawag dito, sabi nga ni Pablo, yung malaki ang nagagawa nito. Yung bang dadidadagsin ko na palagaan nyo. Ano yung lilipatan? Yung preachers, dulo na ng panahon, ang kanilang afflictions, yung cause ng kanilang afflictions, ay yung kulang sila sa supply ng financial. Damit, inumin at pagkain. Pero nung dumating yung galing sa Philippians, nabsugmot ni Paul. Mapatas mo yung mga nabsugpat. Pagka dumating yun din, yung galing sa inyo, nabubusog din kami. Verse 14, notwithstanding, you have well done, that you did communicate with my affliction. Yung giving at saka yung receiving, yung suporta sa gospel, suporta sa preachers. Yung suporta sa preachers, suporta ito sa giving. At ito ang nagpapagaan doon sa bigatin na sinasabi ni Pablo. Agyaman at dadagsin ko, napalagaan nyo. Diba? Ginagawa ito ng mga Philippians. Ito ay dahil alam nila, sabi nga ni Paul sa 2:25, nabasa na natin sa 2:25, yung kailangan ko na tugunan ni Epaphroditus. Pagka ang Philippians nagbigay kay Paul, yung pangangailangan ni Paul na kanyang pinoproblema at ito ang kanyang dadagsin, ay napapagaan. Ang sabi niya, my afflictions, napagaan ninyo ito.
Bakit ginagawa ito ng mga taga-Philippians? Di ba? Wala bang rason bakit ginagawa ito ng mga taga-Philippians? Alam ng mga taga-Philippians, brethren, na pananagutan nila ito. Sulat po ninyo yan. Pananagutan ko kasi ito. Alam ng mga taga-Philippians, pananagutan nila ito. At alam ng mga taga-Philippians, hindi para sa inyong kaalaman, ang Philippians, ang nagtayo ng Thessalonica, ang nagtayo ng Corinthians. Ang Philippian Church, dahil sa supply nila kay Paul, na nagdadalang ebanghelyo, unang naligtas ang Philippians, pagkatapos ang Thessalonica. At pagkatapos naligtas ang Thessalonica, naligtas ang Corinthians. Dahil doon sa, ang kailangan ng gospel ay kailangan ng preachers. Dahil ang kailangan talaga ng preacher, kailangan ng gospel. Isipin nyo yan. Patasin nyo ang awanti giving, awanti tithes, wala nang gospel. Totoong wala na. Let me read. Pastor, bakit ginagawa nila ito? Sapagkat alam nila, pananagutan nila talaga ito. At libang doon, alam nila na sa paraang ito, sasagana ang salita ng Diyos at makapagtatatag si Pablo ng mga iglesia. Na itatag ang Thessalonica. Let me read. Chapter 4, verse 16. For even in Thessalonica, Philippians, kahit nandun ako sa Thessalonica, nagpadala kayo minsan. Tama ba yung nasa Bible ninyo? Philippians, nung nandun na ako sa Thessalonica, nagpadala kayo minsan. At pagkatapos nun, at saka again. Napansin niyo yan? Nagpadala kayo minsan, at saka again. Muli. For even Thessalonica you sent once and again unto my necessity. Kailangan ni Paul. Yun ang sinasabi ko sa inyo, brethren. Yung kailangan ni Paul, kailangan ng gospel. Minsan, nung nandun ako sa Thessalonica, nagbigay kayo minsan. Pagkatapos, inulit niyo ulit. Kaya na itatag ni Paul ang Thessalonica. At noong galing siya sa Thessalonica, napunta siya sa Corinto. At sinabi niya roon sa mga taga-Corinto, Corinto, nung itinatayo ko ang church dito, kayong mga mananampalataya sa Corinto, hindi niyo ako tinulungan. Ang tumulong sa akin ay ang Macedonia. Ibig sabihin, yung Philippians. Dahil ang Philippians na pangunahing syudad ng Macedonia, ang tumulong doon sa Corinthians. Let me read. 2 Corinthians 11 verse 8. I robbed other churches. Ninanakawan ko. Tama ba yun? Lapag nanakaw si Paul? I robbed other churches, taking wages of them. Kinukuha ko yung mga churches na iba to do your service para maitrabaho ko lang yung sa inyo Corinthians. And when I was present with you, Corinthians, nung ako ay nasa inyo, at ako ay nangangailangan, Allah, ni Pablo, kawawa naman. Nung si Pablo ay nandun, nagpre-preach, nung siya ay nangangailangan, hindi ako naging pabigat sa inyo kaninuman, mga taga-Korinto. For that which was lacking to me, the brethren which came from Macedonia supplied. Yung kailangan ko dito, ibinigay ng mga taga-Philippians. Oo, may ganyan. Yung Corinthians, kahit nagtatrabaho ko sa Corinthians, hindi sumusuporta ang Corinthians kay Paul. Para na ito sa kanilang sarili. Pero wala pa rin. Yung nandun na napakalayong Philippians church, yun ang sumusuport. Alam ng mga taga-Philippians na doon sa support nila kay Paul ay support nila sa gospel. Amen? Think about it, brethren. Pagka walang support, sabi nga ng Panginoon sa kanila, go you therefore to all nations and teach every nations. Hindi ka ba mag-iisip? Paul, Peter, sino nga itimang tidagiti ka sa pulan tayo?
Hindi libre ngayon, brethren. Maghirap ng libre ngayon. Buti sana, lakad-lakad noon. Kalabaw, horse ang ginagamit noon. Pero magbabayad pa noon. Uupa ka pa rin ng mga boats. Lalo na ngayon. Araw ng pandemic. Arkila lahat. Kaya pagka lumabas ka, ang tingin ng mga drivers natin minsan, arkila ito. Hirap na. Wala minsan sa ating isip ito. Ang kailangan ng pastor, kailangan ng gospel. Sino kanya yung tatrabaho nga awanti sweldo na? Mayat kayo? Sino kanya yung tiagpasada nga no nagsakay, mapanti sa banga ililikit, thank you. Born again din ako. Oh. Payag ka noon? Hindi mangyayari ito sa mga natural na bagay, material na bagay. Higit hindi rin ito mangyayari ito. Brethren, remember this. Walang may tatatag na iglesia pagka wala ito. Ganyan naman tayo. Join fellowship. Okay, join fellowship. Anya, luton tayo. Yun lang. Nakalimutan nyo ang kailangan ng gospel. Kailangan ng preachers. Thank you po sa nagbigay po ng gift sa amin. Kailangan ng damit ng preachers. Di ba, sir? Nagado kayo, mamin, anong bola ta? 300 nga, yung mga sapatos yung preacher. Di ba? Kung nakad-ado tayo. Mamin, anong mo lang, hantay mo at ado nga preachers, ito yung light of truth. Igatangin mo di pastor ti jacket na tamalamlamin. Si kayo upat ti jacket yo. Kaya di pastor di jacket na ulis na. Oh. Saludsudin nyo kita pastor na toothbrush da. Baka sinublat na pa dyan ta associate na. Dahil ang kailangan ng preacher, kailangan nyo ng gospel. Yung kailangan ko, binigay nyo. Yung sinasabi nga ni Pablo sa 4:16. Nabasa na natin yan ng Philippians. For even in Thessalonica you sent once and again unto my necessity. Kailangan ko yan. Nabigyan nyo ako. Pagdating mo doon sa may 15, now you Philippians know also. Gusto ko malaman din ninyo, Philippians, that in the beginning of the gospel, when I departed from Macedonia, di pimanaw kita Macedonian, itaayan yon, awanan iti church nga nakipag-communicate kanyak, iti giving, kin receiving, but you only, kayo lang Philippians, ang nakikipag-communicate sa akin sa giving, sa aking kailangan, sa gospel. Philippians ha, walang Thessalonica, tabbod ang Thessalonica. Amo di tabbod, no palsi it kumakit banking, kaya nga makaabot na di bato doon, dahil tabbod nga, maraming churches, tabbod. Hinahayaan ng isang churches, na siya ang nakipag-communicate yung kailangan ng preacher at yung kailangan ng gospel. Sabi ni Pablo, hindi sa nangangailangan ako. Sabi nga ni Pablo pero ito yung kailangan. Nandyan yan sa Philippians. At hindi sa nangangailangan ako, brethren. Kailangan ito ng gospel. Kung isinasaalang-alang natin ang mga mahal sa buhay at ating mga kaibigan, they need the gospel. Oh, di ba nandun tayo noon sa ay ni saan ba yung sa inyo, miss? Ang ladanan, saan ba yung pasuron? Oh, bad good. Ako in good. Hindi na nagpatuloy ang in good. Not good. Ang hirap, kahit gasolina, ang hirap din ang layo-layo. Sabi ko kay Pastor Ronnie, o paano? Saludsudin mo na talaga handa kayat. Iti agdingag. Kurami at gastos tayo mo dun. Hindi libre. Brethren, ang kaligtasan, nagnina.
Mahal. Kaya kailangan gastusan natin ito. Ginastusan ng mga apostol, ginastusan ng Panginoong Hesus, ng mga prophets. Gastusan din natin para maitulak natin ito. Huwag niyo kalilimutan, ito lang ang pag-asa ng ating mga mahal sa buhay. Huwag niyo kalilimutan, ang kailangan ng preachers, kailangan ng gospel. Ang kailangan ng gospel, kailangan ng preachers. Ito yung pinaka pagbubukas ng bagong taon natin at buksan din natin yung ating isip tungkol dito. Nasaan ang ating mga kaibigan one day? Kung hindi nila marinig ang gospel na ito, ang kamatayan ni Jesus namatay para sa kanila, para mag-change sila, itulak natin ito, brethren. Dahil ito ang kailangan. Thank you po sa inyong pagkikinig. At nawa po'y magtagumpay tayo, hindi lamang 2 o 3 ang magtatagumpay sa atin, kundi tayong lahat. Ang dapat natin makitang pagtatagumpay ay ang itong gospel na ito napupuntahan ng ating mga mahal sa buhay. Amen? Isipin nyo, may kailangan ng gospel. Ang kailangan ng gospel, kailangan ng preacher. Kailangan ng preacher, kailangan din po ng gospel. Pagpalain po kayo ng Diyos.